Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at umaasa sa inyong SS pensyon, makinig kayo ng mabuti dahil meron akong balitang kailangan ninyong malaman ngayong Nobyembre 2025. Lumabas na ang opisyal na schedule ng inyong pension payout at meron akong magandang balita tungkol sa second tranche na matagal nang hinihintay ng maraming pensyono. Alam ko na naghihintay kayo buwan-buwan sa inyong sweldo mula sa SSS at alam ko rin na maraming tanong ang tumatakbo sa inyong isipan. Kailan ba talaga dadating ang pera? Magkano ang matatanggap natin ngayong buwan? May dagdag ba o may bawas? At itong second tranche na ito, ano ba talaga ang ibig sabihin nito para sa atin? Ito ang mga tanong na sasagutin natin ngayong araw na ito. Kaya manatili kayo dito sa akin. Hindi ko kayo bibiguin dahil gusto kong masiguro na bawat piso na pinaghirapan ninyo ay natatanggap ninyo ng tama at sa tamang oras. Marami akong naririnig na kwento mula sa iba nating kababayan na nalilito sa proseso. May nakakalimutan sa mga dokumento o hindi alam kung saan magtanong kapag may problema. Kaya nandito ako ngayon para magbahagi ng mga detalye na makakatulong sa inyo mula sa eksaktong petsa ng payout hanggang sa mga tips kung paano makakuha ng inyong pera ng walang aberya. Una sa lahat, pag-usapan natin ang opisyal na schedule ng SSS Pensyon para sa Nobyembre 2025. Ayon sa pinakabagong anunsyo ng Social Security System, ang mga pensyon ay makakatanggap ng kanilang monthly pension simula ng ika-1 ng Nobyembre, Lunes, hanggang sa ika-3 pa ng buwang ito. Ang petsa ng payout ay nakadepende sa huling numero ng inyong SSS number. Halimbawa, kung ang huling numero ng inyong SSS number ay 1 o 2, ang inyong payout ay nakatakda sa ika hanggang ika-1 ng Nobyembre. Kung ang huling numero naman ay 3 o 4, ang payout ay ika-13 hanggang ika-15. Ganito ang pattern na sinusunod ng SSS para sa bawat grupo. At ito ay ginagawa nila upang hindi masyadong mabigat ang daloy ng tao sa mga bayad, centers, at para mas maayos ang sistema. Kaya kung hindi pa kayo nakakatanggap ng SMS or notifikasyon, huwag mag-alala dahil maaaring nasa bandang gitna o dulo pa ang inyong schedule. Ang importante ay alam ninyo kung kailan kayo dapat mag-expect ng inyong pensyon para hindi kayo mag-aksaya ng oras sa pagpunta sa bangko or sa SSS office nang walang nakahanda. Ngayon, pag-usapan natin ang second tranche dahil ito ang tunay na magandang balita na maraming pensyado ang naghihintay. Noong nakaraang taon, nag-anunsyo ang gobyerno na magkakaroon ng increase sa SSS pensyon sa 2 yugto o tranches. Ang unang tranche ay naibigay na noong simula ng 2024 at marami sa inyo ay nakita na ang dagdag na halaga sa inyong monthly pension. Pero ang second tranche, ito ang mas malaki at mas mahalaga dahil ito ay magdadagdag ng substantial amount sa inyong kita bawat buwan. Ayon sa mga ulat, ang second tranche ay magdadagdag ng halos po hanggang 1,000 sa bawat pensiyado depende sa inyong pension bracket. Kung ang inyong basic pension ay nasa pa 5,000, maaari kayong makatanggap ng dagdag na 500, kaya ang total ninyo ngayong Nobyembre ay aabot na sa popped out 500. Kung mas mataas ang inyong pensyon, halimbawa 8,000, ang dagdag ay maaaring umabot sa may 800 hanggang papo 1,000. Lingto pa malaking tulong lalo na sa panahong ito na ang presyo ng bilihin ay tumataas at ang bawat piso ay napakahalaga para sa pangaraw-araw na gastusin. Pero alam ninyo ba na mayroon ding mga kondisyon at mga bagay na kailangan ninyong intindihin tungkol sa second tranche na ito? Hindi lahat ng pensyado ay makakakuha ng parehong halaga ng increase. Ang SS ay gumagamit ng formula based sa inyong average monthly salary credit noong kayo ay nagtatrabaho pa at base rin sa bilang ng tao na nag-contribute kayo. Kaya kung mas matagal kayong nag-contribute at mas mataas ang inyong contributions noon, mas malaki rin ang dagdag na matatanggap ninyo ngayong Nobyembre.
Ang isa pang importante ay ang inyong status bilang pensyado. Kung kayo ay regular na Social Security pensyado, automatic na makakakuha kayo ng second tranche. Pero kung kayo ay may utang pa sa SSS, halimbawa may loan balance o may unpaid contributions noon, maaaring may bawas ang inyong pensyon bago ibigay sa inyo. Ito ang tinatawag na clawback or deduction. At marami ang nagugulat kapag nakita nila na ang inaasahan nilang halaga ay kulang pala ng po. Kaya ang payo ko sa inyo, bago pa kayo mag-expect ng exact amount, tingnan muna ninyo kung meron kayong outstanding balance sa SSS. Pwede ninyong i-check ito sa MyS Portal online or pwede kayong pumunta sa pinakamalapit na SSS branch para magtanong sa staff. Pag-usapan din natin ang tax implications dahil ito ay isang aspeto na madalas na nakakalimutan ng maraming pensyado. Sa kasalukuyan, ang SSS pension ay exempt sa income tax. Ibig sabihin, hindi kayo kinakaltasan ng buwis sa inyong pensyon. Ito ay batas na ipinatupad para protektahan ang mga seniors at para masiguro na ang buo ninyong pensyon ay mapupunta talaga sa inyo. Kaya kahit na tumaas ang inyong pensyon dahil sa second tranche, hindi pa rin kayo kailangan mag-alala sa tax deductions. Ang buong halaga ng inyong pensyon ay para sa inyo at walang portion na napupunta sa BIR. Ito ay isang malaking tulong dahil kung sakaling may tax pa, baka mabawasan pa ang inyong kita ng mahigit porsyento. Kaya salamat sa batas na ito, protektado tayo, pero may mga hidden benefits din na maaaring hindi ninyo alam. Halimbawa, kung kayo ay 65 taong gulang pataas, may karapatan kayong kumuha ng Senior Citizen ID at sa ID na ito ay may kasamang 20% diskwento sa mga gamot, grocery items at iba pang serbisyo. Bukod dito, ang SSS ay nag-aalok din ng sickness benefit at disability benefit para sa mga pensyado na may medical condition. Kung kayo ay nagkasakit at nag-confine sa hospital, maaari kayong mag-apply ng reimbursement mula sa SSS basta may kumpletong medical certificate at resibo kayo. Maraming pensyado ang hindi alam ang benefit na ito kaya napapabayaan nila at hindi nakukuha ang pera na dapat nilang tanggapin. Ang tip ko sa inyo, magtanong kayo sa SSS office tungkol sa lahat ng benefits na maaari ninyong i-claim. Huwag kayong mahiya dahil karapatan ninyo ito bilang contributor na nag-ambag ng maraming taon sa sistema. Tungkol naman sa payout strategies, meron akong ilang payo para sa inyo. Kung kayo ay direktang tumatanggap ng pensyon sa bangko, siguraduhing updated ang inyong bank account details sa SSS. Maraming pensyon ang nahihirapan dahil ang nakalagay na account sa records ay luma or nagsara na. Kaya kapag ganito, na-delay ang kanilang payout at kailangan pa nilang bumalik sa SS para mag-update na nakakapagod, lalo na sa edad natin. Ang solusyon, mag-set ng appointment kayo sa SSS online or pumunta kayo sa branch ng maaga sa umaga para iwas pila. Dalhin ninyo ang 2 valid ID, bank passbook or ATM card at SSS ID or any proof of identity. Kapag updated na ang lahat, mas mabilis at mas madali ang inyong pag-claim ng pension every month. Kung naman kayo ay pumupunta pa rin sa SSS office or sa payment center para kumuha ng cash, mag-ingat kayo at magdala ng kasama, lalo na kapag malaking halaga ang inyong pensyon. Mayroon kaming naririnig na mga insidente ng snatching o panlilin lang sa mga seniors pagkatapos nilang makuha ang kanilang pera. Kaya ang payo ko, pumunta kayo ng maaga, iwasan ng rush hour, at huwag kayong magstay sa labas ng matagal pagkatapos ninyong makuha ang pera. Diretso na agad sa bahay o sa bangko para ideposito ang pera ninyo. Sa pagtatapos, gusto kong sabihin sa inyong lahat na ang SS Pensyon ay para sa atin at karapatan natin na makuha ito ng tama at kumpleto. Ang second tranche ngayong Nobyembre 2025 ay isang biyaya at ito ay resulta ng mahabang pakikibaka ng mga pensyonado at ng mga organisasyon na kumakatawan sa atin. Kaya huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ito.
Mag-check ng inyong SSS account. Siguraduhing updated ang inyong impormasyon at magtanong kung may kayo maintindihan. Nandito ako para sa inyo at nandito ang SSS para tumulong. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana'y makatulong ang mga impormasyon na ito. Hanggang sa muli mga kababayan. Ingat kayo palagi at sulitin natin ang bawat benepisyo na karapat-dapat natin. Mabuhay ang mga seniors ng Pilipinas. M.